Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maglunsad pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, araw ng kagitingan. April 9, 2026, Thursday. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning, Barry. Good morning, good morning. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, GMA for the box. Good morning, Parin Joel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Higit sa oo. unang-una, batiin natin sa langit. Sana nasa langit na siya. Yan ang ating prayer. Ang aming pinuno dito sa Aliw Broadcasting at buong Kabangon Media Group, ALC Media Group, si Dominic Edgard Kabangon. Yan. Ang aming po nasirang boss. Birthday niya ngayon. Ako. Dapat ano siya ngayon? Ilang taon ba? Ting birthday niya, meron tayong misa. Meron yan. Yung huling inattendan ko, parang 15 ata yung 5 bishop, 5 Oo. 10 pare. Doon sa Yung nandito tayo sa Mandaluyong, di ba? Sa Wakwak ba yun? Oo. sa Wakwak. Oo, tama. Ilang pari. Ilang pari kayo. Di ba? Bishop. Oo. At saka dumating si BBM. Right. Dumating si BBM tsaka si First Lady. First Lady. Ayan, yung huling-huli. Tapos prior to that, di ba nag-lunch tayo? 2 years ago na yun, ano? Right, oo. Last year kasi Last parang... year, medyo... Hindi. Hindi, last year yun. Last year yun. Okay. Araw ng Kagitingan pala yung kanyang... Ito pong araw ng Kagitingan. Ito yung April 9, Bataan Day. Bataan Day. Ginawa ng araw ng Kagitingan. At permanente na siyang holiday dahil sa proklamasyon ni BBM. Okay? Anong 2024, naglabas siya ng proclamation making this a permanent holiday. So, permanente na pong holiday yan. Ang mga mangyayari ngayon, mga kababayan, the usual wreath laying dyan sa Samat, Mount Samat. Tapos yung Bataan Death March, yung sinasabi mo pa rin, nagpunta ka ng Tarlac. Meron silang actually, dati, memorial hindi ko dyan. nararamdaman. And then, napabisita kami this year. Then, nabalikan ko pa just last week. Yung monumento nila dyan sa Kapas Tarlac. Kung taasan yung kampo nila, yung last stop nila after yung mahabang marcha nila mula sa Bataan, sinakay pa sila sa tren. Yung tren na, yung pang cattle car, yung anong kapanahunan nun. Para lang sa mga 20 tao yun, 50 ang nasa Ganon, loob. Tapos
Mainit. So if you remember, April, edi summer, at doon sila dinala. Dambana ng Kagitingan po, yun sa Mount Samat. Yun yung Malamang dun doon sa- pupunta si President, President, kasi doon ang reef BBM. drilling. Yung another ano po yan sa ano naman yun sa tawag nito Tarlac. Tarlac, oo. Ang tema raw ngayon ay ang ano po kasi nito yung ating Veterans Association or office. May tawag diyan, kalimutan. Mamaya anin ko. Yung yeah. team muna, Giting ng Bayani, pamana sa salin lahi. Okay. Alam niyo po, sa totoo lang, lahat ng mga selebrasyon na yan, sa akin, ang mahalaga dyan, yung pagmamahal sa bayan. Right. Yun yung pinakita ng mga ninuno natin doon sa giyera. Pag love of country po, kung bakit sila And nagsakripisyo. It wasn't a catchword, hindi siya slogan, hindi siya bagong Pilipinas. O, hindi, it was something na talagang nasa loob pala talaga ng Pilipino. Bukal, ano? Oo. Bukal. Kasi remember, this was the 1940s. Prior to that, ayos ang buhay naman ng mga Pilipino eh. It was the boogie-woogie era, tapos may high society noon. Ang Maynila was parang Pearl of the Orient. And then, Booming. tapos nagkaroon ng gera. Pero itong mga ninuno natin, yung apparently lolo ko, great lolo, nung sinabing kailangan lumaban tayo, sumali tayo sa USAFE o di ba ano ba tawag nila nung kay MacArthur? Abay, walang pakundangan, tara, let's go. Graduate ng UP, Ateneo, whatever. It doesn't matter. O kaya kaminero somewhere sa... Kasi yung lolo ko, doon lang galing, kinuha mula sa Mexico, Tarlac, Mexico, Pampanga, sumali na sa ano. At naka-uniforme na sila, private, sergeant, ganun. And lumaban talaga, hindi sila natatakot na kung merong kailangan gawin para sa bansa, gagawin nila. By the way, 3 words para yung Karaw ng Kagitingan, sinabi nila, heroism, resilience, sacrifice. Actually, yung huling dalawa, pwede pa natin gawin ngayon eh. Both from Yun the ang highest stipend to the lowest jeepney driver, pwede natin gawin eh. Sabihin na natin, wag na naman natin tawagin propagandista. Okay. Propagandista. Communications guy. Communications people ng mga sari-saring ahensya. Ang itong araw na to, yung talagang emphasis yung pagmamahal sa bayan. Hindi press release. Hindi, Dahil yan po ata ang kinukulang sa atin. Bakit? Nasabi yan. Flood control, nakita mo. May makikita ka bang bahid man lang ng pagmamahal sa bayan? Doon sa nangyari dyan sa mga corruption, kalokohan dyan sa flood control. Ang lahat ng corruption na nangyayari doon sa Bureau of Fire Protection. Meron ka bang masasabing pagmamahal sa bayan nun? Lahat ng smuggling na nangyayari. Yung pananamantala ng markado, yung mita, importasyon, kaliwat ka na, ang isip ngayon na paano, ano bang i-import ko para kumita ako malaki. Meron bang bahid ng pagmamahal sa bayan? Bahid lang ng pagmamahal sa bayan. Parang yun ang wala eh. That's the missing... May I hazard an explanation po. Baka nagbago na ang henerasyon at naisip nila ay we have become realists, a generation of realists na makamtan muna natin ang ating objective, ang ating ano yung realist goal. na yun? Kung makamtan muna natin yan, mahalal sa posisyon, yumaman bilang isang negosyante or whatever. At pagdating ko ron, tsaka ako na ngayon ibabalik ngayon sa komunidad ang tulong ko. Hindi nga sa binabalik pamamagitan ng corporate social responsibility. Ayun! Pagdadasal sa simbahan kada linggo. I mean, maibabalik ko yan. Pero hayaan nyo muna akong makarating doon sa akin. Hindi ba pwede yun? Habang hinahayaan ka namin, iniyuyurakan mo na lahat. Ganon. Pinahihirapan mo maraming tao. Okay, mag-i-smuggle muna ako ngayon. Ibabalik ko rin yan. Para mag-i-smuggle muna ako, pahihirapan ko muna ang ilang milyong Pilipinong farmers. Mag-i-smuggle ako ng baboy,
vegetables, rice, pahihirapan ko yung mga farmers. Tapos tsaka na lang ako babawi. Anong klaseng Boss Conrad, pagmamahal ba yun sa bayan? Pwede nilang sagutin, Boss Conrad, hindi ako nag-imbento ng kalakarang ito, ng larong ito. Pero gumagawa ka pa rin ng masama. and it's still a crime. Actually, na masama. At saka nagbabayad ka ng mga government officials para magawa mo yung ginagawa mo Nanunuhol ka, no? na masama. Yun po sinasabi ko. Meron ka bang makikitang pagmamahal sa bayan doon? Pansarili yun eh. Ay, yung mga tumitira ng corruption eh. Yung sinuhulan ko, Boss Conrad, yan ay may way of like-minded, Pareho, fervor. like-minded kayo. Para makarating dun sa paruroonan. Pareho kayo sa Kim. Oo. Ayun. At pagdating namin doon, ibabalik din namin Pareho yan. kayo sa Kim na wala kayong iniintinding kapakanan ng iba. Ganun ba? Pareho kayong ganun mag-isip? Puro pa sarili. Yun nga po ang kulang Pero sa yung atin objective ngayon. maganda sa simula. I will say, halimbawa, ang nainggit na inggit ako doon sa nangyari sa Korea. Oo. Noong financial crisis, ang government of South Korea nanawagan, kailangan natin ng sakripisyo at nahihirapan ng coffers, ang kaban ng bayan. Ang mga ginawa ng mga South Koreans, alam mo? Mula mayaman ng sariling middle class, hanggang sariling jewelry. binibigay, ito. Binibigay ayan. sa ganong klaseng pagmamahal sa bayan. Meron sila. Dati ganon tayo eh. Yun yung mga nasa araw ng kagitingan. Eh, Yung dati mga ninuno natin. Aba, ano nangyari sa atin? Hindi ba? Pare yung salitang delikadesa lang. Oo. Yung salitang delikadesa, dati importante yan sa mga Pilipino. Delikadesa, ano yun? Delikadesa. Masarap ba yun? Hindi. Maganda bang ano yan? Halimbawa. Sausawan? Hindi. Sausawan ba yun? Hindi. Yun yung ulam ba? Hindi na natin naiintindihan ngayon yan. Yung delikadesa po, sinasabi, hindi magandang ugali. Halimbawa, eto simple-simple, sasakyan ng pag-government. May uncle ako, nagtatrabaho siya noon sa Bureau of Dental Services. Meron silang service. This was in the 60s. Ay, nung panahon nun, iba tao nun. Okay. Iba tao. Naalala ko to kasi I was awakening sa akin. Yung lola ko, yung kanyang nanay, ay gusto hiramin yung kanyang official na vehicle. Sa Kapampangan, sinabi niya, hindi pwede. Delikadesa. Doon ko na first na realize. So, it's very clear in my mind. Yung, ano ba yung delikadesa doon? Nagkasamaan pa ng loob siguro, pero wala eh. Ganyan Hindi talaga. tama. Hindi Pag hindi tama, wag mong gagawin. Hindi mo pwedeng sagot, politics, ano yan, may mga kalaban ko sa politika yan. Yung mga Maliit na bagay lang yun. Pero, importante yung delikadesa. Kumbaga, nakakahiya eh. Di ba? Parang wala- Sisirain mo yung pangalan mo dahil sa isang maliit. Pero nawala yun eh. Bakit nawala yun? Sana yun nga yung emphasis ng araw ng kagiting. ng mga communications people, maski gobyerno, maski private, na yung pagmamahal sa bayan, ang number one dito sa araw ng kagitingan. Okay. Pwede kaya yun, pare? Hindi. Hindi. Napag-utusan ako ng boss ko, kailangan I-promote present, namin yung aming corporate social responsibility. Yabangan. Okay. Well, kasi naman bro, ang nangyari nun siguro sa henerasyon natin, nakikita ng through the lipunan na okay ginagawa nitong nasa taas, susunod yung bang By ganun ba? example By ka ba? example, everybody's following. Eh, Yung ayuda lang pare, may ang laking problema niyan eh. Kasi naalala ko, may isang pamilya na kakilala ko, dumating yung kapatid galing sa abroad, walang kaalam-alam sa ayuda, mag-retire na siya rito. oh. Tumira siya saglit dun sa bahay ng kapatid niya, nagbibigayan ng ayuda, pare, sa lugar to nung... Barangay. Oo, barangay.
Hindi, sige, hindi ko naman kailangan, okay naman ako. In fact, may pension ako. Hindi, kuya, kunin mo yun, nakawin nila, ano yan, kapitan, kunin mo ngayon din. Kung hindi, di tayo mag-uusap. Eh di, sabi niya, Ganun ang yung ano, 3,000 piso, kinuha niya. Kukunin ni Kapitan. Saan gagamit? Ibubulsa na. Hindi na natin alam. Ganun na kalakaran ngayon. Delikadesa na nangako ka ng ganitong karaming megawatts sa solar energy. Oh, Pagkatapos mahal niya ang bayan. mahal ng bayan yan. Ano ba sinasabi niya ngayon? Ngayon, hindi niya binabanggit yun. Basta ang sinasabi niya ngayon, magbotohan tayo ngayon para malaman Magbotohan na agad-agad. doon sa pagtanggal ng excise tax at VAT sa It's not up langis. to Congress. Oo, sabi Bakit niya. kailangan magbotohan? Para daw magkaalaman sino ang mga kampon or whatever. Ba't kailangan magbotohan? Iba rin naman Yung measure na yan is not up to Congress. Ang hirap tatangat. Kaya tama Hindi, yung gusto sinasabi lang ni niya ng Boying ingay, pare. Yung sinasabi ni Boying, dumadami tanga eh. Dumadami tanga sa Pilipinas. Hindi So, po Congress ang magdidesisyon. Yan. Ang presidente ang magdidesisyon yan. Kung tatanggalin o hindi tatanggalin niya excise tax. Hindi Kongreso. Kaya nga kayo nagpasa ng batas, sinabi nyo sa government, ganito ang mga reglamento at decision. Wala sa House. Anong klaseng kabobohan yun? Hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan daw magbotohan? Hindi para nga malaman sinong mga So pa-epal mo. paepal, hindi kampe sa taong Oh, bayan. ito mga ito. Sa mga mamamayang Pilipino. Ayan. Wala naman nagsabing, sir. Ito, mga bagong bayani. Ayan. Payag sa pagtanggal ng tax. So, yan na, pwede na nating lagay sa araw, dambana ng araw ng kagitingan yung mga yan. Ang problema ko nga rin, wala naman sa kanila yung desisyon eh. So bakit kailangan? Ito pero may Okay. napansin Yeah, ako yeah, na yeah. Tuloy mo parang ba? nagustuhan ko eh. Excuse me. Ang Philippine Veterans Affairs Office, pamisa-misan may ginagawang matino. Meron daw po silang healthcare initiative para sa mga veterano. That's good. Free consultations, free medicines, free lab. Mga lab, importante yan sa mga may edad na. No? Alam naman natin pag veterano, may edad na. Kasama po nila yung PhilHealth. Meron silang programa, tawag nila Yakap Veterano. Okay. Yung PhilHealth Yakap program, okay, meron pong Veterans Hospitalization and Medical Care Program. So yung mga veterano po, free mga clinics, mga medicines, mga 20,000 pesos worth din po yan. Uy, Diagnostics, masakit free. yan. Hindi na masama. Well, it will not mean a lot. Pero kahit pa paano, 20,000. Sa isang veterano na konti lang naman ang pension niya. Malaking bagay hindi na siya rin kumikita. yan. May earning capacity. So, sana yung mga ganyang programa, baka ma-appreciate pa ng mga veterano. Kesa yung puro sat-sat, wreath laying, okay yun, kasama yun sa seremonya. No? But let Actually, Dapat kinalat na pala nila yung araw ng wag kagitingan. Hindi tumigil lang doon. yung sa Bataan, pati mga Sa major iba, gera na nangyari. okay. Key battle sites pala, sinama na. Yun ganun, may medication or food assistance sana. Ang DSWD ba meron? Wala ako narinig eh. Wala lang, hindi ko... Wala no? Nakalitaan ko ang DSWD mayroon. Basta Alam mo sila naman, ayuda. naghihirap yung mga veterano na Oo. Bakit wala doon? Ewan ko. Meron pong ano muna, sabihin ko muna But to that's yung... the other, huling ano ko na yung araw ko nag-tingin. Okay. Yung huling word is sacrifice. I think about... Kasama yun sa pagmamahal sa bayan, I think pare. about this, pare, kasi sacrifice, isa sa na-discover ko rin after yung disquieting, mapunta ka sa Kapas, makita mo yung monumento, then makikita mo yung nangyayari ngayon. Nababanggit ko lang dahil kahapon, nanonood ako sa news, yung
yung mga business leaders pala nakipag-meeting sa mga kila Secretary Recto, sa DepDep, at minap out nila kung ano yung gagawin sa, anong mga measures, mga minap out, intervention. Map out. Really? Mga interventions para dahil crisis tayo ngayon eh. Sa Parang, Middle East. mahigit isang buwan na po No, Ngayon lang sila ito na yung nag-meeting. akin, pare. I mean, Ano ba yun? Again, naintindihan ko nag-corporate world ako eh. Pero isa sa mga leader ng business community sinasabi, sana naman may tax relief naman kami. Ayun, pang sarili na No, naman. pero diretso Pang naman siya. sarili Look, na naman. alam mo, mahirap sabihin ito dahil dapat hindi sa amin nanggagaling. Pero importante naman itong explanation nila. Kailangan ng tax relief dahil bibigyan namin tulong mga empleyado namin, mga tao. Eh, Hindi siyempre, totoo may yun. tama yan sa amin. Totoo Sana ba yun? man lang Bibigyan nilang tulong? Totoo yun? Oo, ikaw, yun naman hindi ko sinabi yun. Pero what I'm saying is, yung mga pinag-usapan natin sa Karambola before, look, So kung they cannot talagang- sacrifice their kung profits? bukod talaga sa bukal sa kalooban mo. Sa totoo lang, kahit na hindi mo negosyo, kung real estate ka o mall ka o whatever, pwede kang pumasok sa ano, di ba? Food production. Food production, logistics, everything. Kahit na masakit. di ba? Public transport. Public transport. Pero wala Yung mga kailangan ng taong bayan. Wala silang sinasabing gano'n. It's really more, Paano kami pwedeng mga may linkages with the government agencies. Taxes. At Tax isama nyo na please yung taxes para hindi na kami ganong mapilayan. So pansarili? So sabi ko, hindi to angkop sa araw ng kagitingan yung mga ganun Hindi dating. magiting yung mga Samantalang ganun. alam nyo naman na kaya. Pare, di ba? Pero Kaya. magigiting sila sa kanilang isip. No, nananalo sila ng Anvil Awards. Yeah, di ba? IABC Awards eh. Pare, sa corporate social responsibility. Who am I, pare, to dispute that? Climate. Nabanggit ko lang, pare. Anong move nila halimbawa sa food shortage? Meron ba? Bagkus yung business sector pa nga nagpapalala dahil sa import ng import. Yung ranks within the ranks of the business Yan lang, community, pare. yung smuggling. Yung importation lang, pare. Importation, smuggling po. Business yan eh. Alam nga naman, kakilala naman nila sino yung mga oil smugglers eh. Ba't di nila sabihin, pare, crisis ngayon eh. Meron bang ganun kayang move ang business community? Wala hanggat hindi ako apektado niyan, hindi ako kikilos. Ganun ang attitude. One could say, sabihin natin, okay, mag-close door meeting tayo. Kasama ng economic managers at ng presidente. Huwag na nating ituro kung sino ang ano. Basta, pero ilay na daw natin yung commitments dito. Tigil muna to, tigil Kaya muna to. nga yung meeting ni Recto, Wala publicized pa. Publicized, nag-press conference. Ayun. Nagpa-interview pa. Yan ang maganda ron. Yung Diba? Pare Mener? Tapos yung nag-i-interview. Ganun ba type mo? Hindi. Tapos yung nag-i-interview, puro softball questions ang binabato. Softball? Okay. Ay, mag-ingat po tayo. Holiday ngayon, sigurado maraming lalabas. Yung heat index, Grabe. okay, danger po. Danger level, nagpo-44 degrees. Pare. Yan, hindi Oo. mabuti sa Ngayon lang kalusugan ang yan. holiday na wala lumalabas. Meron. Pero baka maaga pa lang kasi. Pare. Baka may Special non-working holiday. Marami dyan mamamasyal. Wala. Wala? Wala. Tapos, initan ng panahon, mukhang merong Yellow bagyo, alert. Akala ko yellow alert. tropical depression po. Kasi sinasabi ng pag-asa, katakatakan na talaga ang mga Iba na ngayon. climate Iba na ngayon. pare. Tropical depression po kahapon nakita na yan. Nasa may malapit daw sa northeastern Mindanao kahapon ng hapon. Ano ba yung northeastern? Northeast. Ayan yung mga butuan. Yan. Region Yun. 13. Region 13. Okay. Mahina lang, pero alam nyo naman, ang weather system, yung ulan eh. Yung mahina, kumpara sa mga dati, iba ngayon ang mahina ibig sabihin. Okay. Malaki yung pagkakaiba. Malaki. Ang lakas ng hina. Ang lakas. Parang mahina. yung sinasabi ko sa'yo, parang Jonat,
Ang lakas ng hina ko sa iyo. Yun, yung ganon, yung ganon, yung ganon. Yung ganon, ganon yun. Kailangan i-analyze ko yan. Mahina pick up ko ngayon. Ang lakas ng hina ko. Ang lakas ng hina ko kay Jonathan. No? Ganon, 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 yun. mga parang ganon to eh. Yan ang workout. Parang yun yan yung sinasabi nyo kanina, naghahanap tayo ng mga Pagmamahal sa bayan. pagmamahal sa bayan. Yung mga Araw measures. ng kagitingan, bari, sabi ko Oo. na nararamdaman. Sa lahat sana ng communications outfits. Nakaganon. Ma-private o government. ma-public, church, Yan ang message. organizations. Yes. Sana yan ang message ngayong araw na to. Yes. Yung pagmamahal sa bayan dahil yan po ang kulang na kulang tayo. Wala na, wala na, evaporated. Merong ilan-ilan. Merong ilan-ilan. Nakikita mo You yan. mean, pag nagma-motherhood statements ka, wala kang pagmamahal sa bayan. Wala yun. Motherhood yun eh. 18 truck, pinadala na namin sa ano. Hindi pagmamahal sa bayan yun. Ano yun? Panluloko sa bayan. Uy, sa bayan. Uy! Kao! Ano lang yun? Pagmamahal sa bayan, yung sinasabi nyo kanina, pagmamahal sa bayan at saka delikadesa. Yung delikadesa, napagkamalan na ngayon yan. Ano na ngayon yan? Delikatessen. Ay, tindahan na pala ng pagkain. Daily na eh. Sila, nasanay na sila sa ganon. Hindi na delikadesa. Kailangan po magkaroon ng campaign. At ang nakikita ko kasi, asan na yung mga civil society? Oo, kayo. Asan na yung mga... Humihingi nga ng tax relief eh. Nakita mo. Nakita mo? Nakita mo? Bilis nga ng Okay. tax relief. Ang lakas ng... Yung mga government officers na puro pambobola lang ang nilalab. Ito po. 4-day work week na sila. Sa Facebook, sa YouTube. wala. Kailangan magkaroon tayo ng movement. Tagal na natin sinasabi yun. Oo, pare. Tumuntong ulit ako ng Karambola. In 2015. Oo. Kami nila parin Jonat, parin Jojo, parin Alex. Sinasabi na namin niya, pagmamahal sa bayan ang kailangan Ang kulang natin. natin. Ang kulang. Kumpara sa ibang bayan, even the America, sinasabi mo, highly individualistic sila, etc. Hindi. Pagdating ng They rally. They rally. Behind the flag. yes, pare. Sa oras ng krisis. Oras- Sa oras Diba? ng krisis, tayo, Kanya-kanya. walang ginagawa. Kanya-kanya Tapos tayo. biglang-bigla, magtatayo daw ng committee. Yan. Magpapamiting. Yan. Ang hirap po kainin ng Task force. ng mga plano. Tingnan mo. Kahit may sausawan ka ng masarap, hindi mahirap pa rin kainin ng plano. Tignan mo ngayon. Tignan mo yung ito na lang yung mga oil companies. Isipin mo, nag-umpisa sila umakyat na sila 140, bigla ngayon 95. Paano yun? Explain. Walang di ba? Meron ba nagpapaliwanag na government office? Paano ba yun? Ano magiging epekto sa atin yan? Ang sinasabi po ni Garin, walang epekto. Mataas pa rin. Thank you! Oh. Kinampihan mo na naman yung mga oil companies. Parang ganun eh. Sino kakampi natin ngayon? Kung yung ating opisyal ang kakampi ang oil companies. Yung humihingi ng votation para sa... 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23, DWIG 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron! Asan? Yun. May campaign na ba? Campaign. Gumagawa Meron pa na? silang task force. Meron? Meron. Malapit na raw. Malapit na. Malapit na raw, sabi ni Miner. Happy birthday muna sa ating Mr. Taxman Angkor, Yes. Jerry Flores. Uy. At nakikiramay ako sa pamilya ng aking kaibigan, si Carol. Uy, pare, Espiritu. pare, ano natin yan, kaopisina natin Carol yan. E. Espiritu. Yeah. Pero hindi, she had yung asawa niya, iba pangalan eh. Kaya hindi ko... Esposo ang Esposo. kanyang maiden name. Maiden name, Carol Espiritu. E. Espiritu. Nakasama ko to sa Naging communications. three-month program sa Tokyo. Oo. 3 buwan kami roon ng Association of Newspaper Publishers and Editors ng Japan. Oo.
yung Shimbun, ano to? Asahi Shimbun. Hindi. Ano? Shimbun Kyokai. Parang gano'n, Diba? association of, association siya. Kumbaga dito sa atin yung press club. Ayan. 3 months kami ron, nag-aaral kami, lumibot kami sa Japan. Ganun. Marami daw kasama sa ko inyo, imbis na nag-aral, lumibot lang. Ay! Ay! Si Carol. Ay! Lumibot kasi Kyoto, Sabi Okinawa. I went as far as Hokkaido. Sabi sa akin, Yung US based doon. sabi sa akin ng mga ibang sumama dyan sa ganyan. Sa programa, fellowship. Sabi sa akin, ano ba, okay bang ano? Pare, okay. Lumibot kami. Oo, lumibot kami. Tangina mo, hindi ka naman sumama sa totoo lang. Iba ginawa niya. Sa mga studies. Pero si Carol, hindi na siya nakatira sa Pilipinas. Nag-migrate ba siya? Or, And hindi well, ko na active siya nakita. sa communications ni President Benigno Nung kay Noy yan. dito Benigno siya. S. Simeon Aquino. Active siya doon. Kay Maria Montelibano. Ako naman, US base sila eh. right. Hindi, ako naman, sometime in the 90s, nakasama namin siya uli ni Mart, nasira natin kaibigan ni Mart Abueg. Doon nasa pa kami noon sa FINMA. Tinulungan niya FINMA kasi nasa semento pa ang mga Del Rosario noon. And she helped us out sa communications sa mga planta. Naging ano yan eh. She's Packager. Trainer. Yung media, gano'n, nagtitrain. train. Ang pagka, hindi ko, parang nagkita-kita sila ni Nabal eh. Oo. Balabelgas, Jamie Reyes, yung mga grupo na yun. Of strong opinions din yun. Very prim and proper. Opinionated Oh, yun. medyo. Pero, Yung politics niya, ganun alam mo, din, yun ang gusto ko sana na mangyari sa ating sa media. Yung talagang banat, yung Ganon. opinionated, hindi mo pwedeng basta, halimbawa, may in-interview ka Hindi na naman big vlogger. time. Softball? Hindi Wala po yun. siya. Dapat Softball tira ba? eh. Nakakatawa nga yung mga... Alam mo, nakakaasar yung gano'n, Yung nakakaasar yung nag-i-interview ka, Tapos, tas- okay, meron kayong personal relationship, meron kayong relationship in the past, pero wag nyo naman gawing parang inyo lang, open secret. Palagi 3 tapos points. Puro Bigyan 3 mo naman points. ng konting sumarpal. Sumalpalin mo naman ng konti. Di ba? Hindi lang konti. Palagi supalpal dapat. Pwede ba yun? Para mapilitan siya magsabi ng totoo. Kasi Yung po ang role ng media. 3 points ka ng 3 points. Hindi yung Wala, tagapagtanggol ng mga magnanakaw. Mahirap yun. Hindi tama Hindi, yun. pero may angulo isa lang. Ako, I believe, Halatang-halata. media should be antagonistic. Oo. I Natural yun eh. I truly Call believe out. that. I-call out. Pero kailangan provocative. factual and truthful. Factual and truthful. Oo. Hindi pwedeng fake news na antagonistic. Oo. Iba yun. Iba naman yun. Yung Propagandista ka questions, ng... there's a way of asking provocative questions na hindi ka bastos. Ang magagaling, di ba, Marami. Oo, There's- marami. ang magagaling dyan, sina Sakur. Saka Oo. sina Amanpur. Yung mga yan. Well, you're talking about broadcast. No? Yes. What about print? Print. Kanina po, nire-review ko yung mga balita. Puro ganon. Planning to study. Parang pabigay lahat. Oo. Pabigay. Planning to study. Para bang may ginagawa ang mga government offices. Puro plano. Puro study. They stand ready. Mga ganon. Call them out. Hindi po. Yun po ba dapat ang balita? Hindi. Hindi ba dapat ang balita dyan? Ano ang ginagawa nyo? Totoo. Okay? Tapos yung meron dun sa third paragraph, this is in line with the President's directive to solve the transport problem. Yan ba yung pagmamahal ng sa bayan? Mali yun. Yan ba pagmamahal sa bayan? Kagaya niyan, hindi mo ini-explain kung paano mo ginagastos yung pera mo. Halimbawa, ngayon, may budget ka. Hanggang ngayon, wala ka pa nagawa. Anong mangyayari sa'yo? Hanggang ngayon, wala nagtatanong Ibig mo sabihin, farm to market road na naman yan? Hindi. Ibig mo sabihin, classrooms na naman yan? Almost all infra. Ibig mo sabihin, ang infra po, grabe ang nangyayari sa atin. Ang laki ng bagsak. Ang laki ng bagsak. Wala. Etong industry... Okay, sorry, ano ko lang yun na nga, yung story ngayon. This one, okay, babanggitin ko na dahil ano naman nating to kaibigan at paborito, si Secretary Rene. hindi, Chu Laurel, Francisco Chu Laurel. Yung pinag-uusapan pala natin kahapon, yung nangyari sa Nueva Ecija, nagbigay, bagong fertilizer daw to na makakatulong. Pilot
Pilot fertilizer test. for sa Santa Rosa yata Sa Nueva Nueva Ecija. Ano yung plano rin ba yan? Ano yan? Plano. Plano. Oh, Wala. Huwag natin pag-usapan plano, Ang ganda ng pare. mga naka-attach na retrato. Mahirap kainin Discussion yung plano. with the farmers. And then, sabi ko, ay, biglang nakita ko yung isang retrato. Yan ang gagamitin ko. Nakasakay siya doon sa traktora, bro. Hindi umandar. Well, tinutulungan siya nung kung paano pa andarin. Nangangamba raw ang Sabi ko, business ayos community, yan. Yan ang pare. press release, bro. Dahil meron nga balitang maganda, 2-week ceasefire, pero hindi nila inaasahan Nakamba sila. na immediate ang effect nito sa atin. Nari. Sana raw magtuloy-tuloy. Kasi nagsalita na si pinakamamahal ni paring Vener, si Garin. Okay. Energy Secretary Garin. Wala raw munang, hindi daw po nababagsak ang fuel. Yeah. Sabi mo parang Jonat, magkano Si Kenneth, binagsak ng oil? hindi niya 140. Kahapon. Ngayon, 95. 95. Oh, how can you explain it? Sige nga. Wala pa effect yun. Wala effect yun. How can you affect? Kasi Umakyat pa nga kahapon eh. Hindi, Yung kasi makalawa meron pala. pa daw mga recovery phases yan. Eh, Infrastructure which was bakit- destroyed. Bakit tayo, prospect pa lang yung giyera, tumataas na yung Tumataas na fuel. tayo. Oh. Ngayon, Bakit ito? May actual Wala na pang na infrastructure bumaba. na sisira eh. Mataas na. Wala no? pa. Kaya kailangan ipaliwanag ng Department of... Alam mo, dinagsa daw po Oo. yung Hearing sa hearing. hearing Hearing. kahapon. Oh, yes. Sobrang interested Ay, naku, interested. Gusto ko malaman ang mga ng game taong plan. bayan Oo. sa nangyayari dyan. Dinagsa raw. si Sharon, si kept her stance. Kalahati ng mga members ng House, so mahigit 100, dumating. nag-attend ng hearing kahapon. yes. Meron ba sila natutunan? Wala. Wala eh. Binigyan sila ng Tama nga, parang naniniwala na ako kay Ombudsman Boying na dumadami tanga. dumadami ang tengang kawali. Ayan. Kaya nag-hearing yan para po maintindihan natin ano nga ba nangyayari. Yung sinasabi ng mga analyst. Okay. Ang cost of production ng oil ay halos ganun pa din. Ang refining business ay halos ganun pa rin ang cost. Sabihin mo na yung shipping medyo tumaas. Pero hindi ganun kalaki ang taas. So, saan merong windfall? Meron. Definite may windfall. Kanino na pupunta yung windfall? Yan. Analyzing ng DOE yan. Meron ba silang tao? Ang mga tao ata nila doon ay puro expert sa pedicure, manicure. Ang ginagawa doon na nagpepedi o nagbebenta ng damit Ng kakanin, no? ng whatever. I don't know. Kung hindi man expert sa ganon, expert sila sa... Mag-a-analyze po tayo. Saan ba napupunta yan? And then, tsaka tayo gagawa ng aksyon. Saan ba napupunta? Sa refinery? Sa distributors? trader. Sa mga broker? Mga alam mo naman, mga power broker. Nando ba sa retailer? Yan. Nasa oil producer ba? Tapos tsaka tayo gagawa, kung nasa oil producer, and then we negotiate directly. With the oil producers. Doon Yes. sa nag-oil producers. Kung saan napupunta yung tiba? Alam natin. Yung tumitiba, Alam natin. windfall. Kung sa broker, PNOC, pumasok ka na. Kasi para ma-eliminate yung sobrang taga ng mga trader and broker. Okay. Kung nandun sa mga distributor, ganun pa din. Windfall. Kailangan ng POC pumasok na rin. Kung nandun ang windfall. Yun po ang mga analysis na Broker, ito yung kailangan mga gawin dyan. lalapitan mo. Ito yung mga negotiated sale na, meron akong shipment na ganito, bebenta ko sa'yo ganyan. Pero ito ang presyo, ganyan. So, yun ang ini-explica din nung nila Secretary Garin. At nung mga... Walang nag-explain ng ganun. Oo. Hindi, yan ang kulang na kulang dyan. And everybody thinks tama lahat yung sinasabi nila, which is not correct. Hindi. Nobody's doing that. Kasi ganito, yung ibang bansa, ASEAN, we are talking about ASEAN. So, may negotiated sale, may power. We are broker. talking about them. Not all of the ASEAN countries are oil producers. As a matter of fact, most are non-oil producers. And so, Malaysia- they're buying bakit from sila? outside. Oh. Malaysia and Indonesia lang ang oil producers. Bakit Brunei? Di ba? Brunei. O bakit sila? Bakit sila hindi ganyan ng presyo? Sige nga, Thailand. Sige nga. Vietnam.
Ano po Ba't ba? kaya nilang ganun? Ba't An- kaya nilang ano ba maintain? response natin dito sa crisis? That's not the narinig- softball question, by the way. Kaya Ah? hindi na itanong yun. Oh, hindi, dapat tinanong yun eh. Bakit sa ito ang presyo sa Vietnam, Thailand at saka ganito? Bakit sila ganito? What is Bakit tayo ang pinakamataas sa buong ASEAN? ASEAN, sige ng nga. fuel? Oh, bakit? Somebody has to answer that. Wala pong Walang- ginagawa ang Department of Energy dyan. Walang sumasagot niyan. Alam nyo, Pilipino, titiisin yan pag alam na tama. Kailangan tiisin eh. Kaso, paano titiisin yan? Hindi naman natin naiintindihan kasi di pinaliliwanag ng Department of Energy. Ang palagi nilang sinasabi, hindi, Middle East, dati Ukraine, etc. Hindi, everybody suffered from those eh. Hindi pwedeng yun lang. Ba't sila? So, sinasabi, halimbawa, Raul Montemayor, Federation of Free Farmers. Ang effect daw po niyan ng ceasefire, halimbawa kung magtuloy-tuloy man, medyo matagal-tagal bago natin maramdaman. Ang pakiwari niya po, kahit anong reduction in fuel price will be much welcome. Pero hindi niya raw nararamdaman, hindi niya nakikita na itong ating mga oil companies, merong, iko-quote ko, pagmamahal sa bayan para gawin yan. Oo. Okay? Matindi raw po ang tama rito na nakikita nila, agriculture. Okay? Yung mga big business po, ang sinasabi nila, ano yun? Tax relief? Tax relief sana. Ayan, Sana lang. pare. Dahil Nakita mo since yan? they will be helping out their employees and Ayan. tama sa business nila, sana naman hindi sila gaanong mapilaya. Ayan. They are kept whole. Ayan. They're kept whole. To continue helping the economy. Sumusobro na nga ngayon. Taba-taba nyo na eh. Mga business, Natin siyang mataba, pare. nangako daw, Kaya mga katawan niya yun, DNA yun, genes. ang tindi nito, ang laking bagay nito. Sabi daw po ni Executive Secretary Ralph Recto, tatanggalin na raw ng gobyerno yung unnecessary checkpoints. Whether or not may crisis, hindi kailangan niyang unnecessary checkpoints. So, ibig niyo sabihin, pagkatapos ng crisis, ibabalik niyo yung unnecessary checkpoints. Brilliant! Galing. Yun daw po mga ports will be decongested. Dapat matagal mong na-decongest. Kahit po may crisis o walang crisis, hindi dapat nangyayari congested ang mga ports. Para daw po mabawasan ang transportation cost. Yan. Unnecessary checkpoints. Alam mo, Kamo, may kausap ako. Oh. Alam mo, pare, sabi niya, titiisin na natin kung naging 140, okay. Kung ang gobyerno ang nakakuha yung bulk, Nung kita. Nung windfall. Okay na yan kasi ang gobyerno, pwede natin sabihin, pwede natin sila Mag-subsidize and everything. Ito, mag-subsidize Mga kayo. programa dito, kaliwat kanan, sa health, sa sabi niya, education. Baka matitiis na natin yan. Pero hindi natin, wala eh. Wala eh. Kung kanino napunta yon, hindi natin alam. Yung windfall. Sigurado pong may windfall. Ay, nako. Ngayon, sana kung paano natin aatakihin yon, hindi alam. Kaya yung ating Energy Secretary ang sinasabi, ay, huwag kayo umasa na bababa. Galing. Sinundan pa sa ni Ikot. Ni Nino? Petilla. Hindi talaga wala. Hindi. Wala In-interview Hindi rin talaga kanina mababa. rito sa programa natin. Interview rin Oo kanina. nga. Ganon din. Ganon din ang kanyang statement. Yun na nga yung sinabi ni Recto, mitigation measure. Ang mitigation measure niya, Wala yung no unnecessary necessary checkpoints. Decongest the ports. Mitigation ba yan? Dapat po araw-araw yan ang ginagawa natin eh. Hindi mitigation yan. The best example is yung sinasabi ko, 140 versus 95. Kasi yung ASEAN, mga 95 ang kanila eh. 90, 95 sila. Tayo nag-140. So you are talking about 50 pesos na difference. Ngayon, ang sinasabi sa atin, dahil daw bumaba ang yung peso-dollar rate, anak ng wedding. Maski na pa, bumaba pa yon.
Hindi ganyang kalaki ang ang differentiation natin. Yun daw pong halimbawa, yung mga container yards. Bakit punong-puno yan? So, anong result ng meeting nila? Wala po. Meron ba tayong makuha doon? So, parang AIDS lang yun. Pare. Ano ba yung AIDS, Jonathan? As if doing. No. As if doing doing something. something. Sabi naman ng DTI, okay, hanggang April 30 daw po, walang price increase. Ng ano? DTI, pumunta kayo sa palengke, nagakyatan na po lahat ng presyo. Ano yan, no price increase na sinasabi nyo? Ano ba? Bigas lang. Bigas, baboy, manok, isda, pati tuyo, prutas, lahat po nagtaasan na. Ano yung sinasabi nyo, no price increase? Baka pwede tayong bumili doon sa DTI nito. Pwede kaya? Ipakita May mo sinabi yung siya? list. Nag-extend na raw hanggang Oo, yung April ano. 30, katapusan ng Price buwan. basic, Dati hanggang necessities. April 16 lang. So, puro announcement na walang price increase. Oo. Yan ha. 200 products daw yan na listed nila. Walang price increase. Galing. Yan, tignan mo yan, pare. Ano? Walang price increase yan, ha? Wala. 200 products. Oo. Yung mga produkto na yan, minamanufacture yan. Yung mga produkto na yan, may logistics ka, component. Oo, ang dami niyan. oo. Bakit ito kaya nilang, yun na lang. Kumparahin mo yung sinasabi ni Sharon, Secretary ka rin, at saka yung sinasabi ni Roque. Ikumpara mo na lang yan. Ah. Ito, hindi magpa-price increase ito. Pero ito, katakot-takot ang Na price increase. Oh, Bakit gano'n? ano yan? Yun na lang. Dapat tinanong yun eh. Nung hearing. Ito hindi magpaprice. Ibig mo sabihin, inabsorb nila yung cost nila. Oo. Oh. Nag-sacrifice ng Sa profit. sacrifice, ito hindi. At hindi humihingi ng tax break. Hindi humingi ng tax break. Oo. Hindi ito in-interview ni Karen. Ha? Hindi ito. Unless hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Roque. Yun lang ang ano ko. Yun lang ang sayo. Sumobra siya sa press release doon. Bakit ganun? Dapat tinanong ni Egay man lang yun. Wala dumadami nga ang bobo sabi ni Hindi, nagagalit naman sila Congressman Egay na hindi pag-attend ng mga matataas na opisyal gaya ng sekretary ng Huwag yun ang ng, asahan yun. Finance. Wala naman po isasagot yun. Walang isasagot Lalo kasi yun. na, baka lalo pa tayo. Lalo puro bola lang ang sasabihin. Hindi, kailangan nga namin sa aming conglomerate Yung assistance. Hindi, kulang talaga sa palo. Kulang sa palo. Alam mo, yung idea na kailangan pag cabinet member ka, problem solver ka, yun ang number 1 criteria. Hindi yung mga degree holder criterion. ka ng ganito. Number 1 criterion, yung problem solver ka. Pag po sana nagre-recruit ng cabinet member, yung gobyerno natin, yun ang unang-una. May mga sa history mo, meron ka na ba mga matitinding problemang sinulusyonan? Ganon dapat. Hindi yung sumipsip ka ng gusto kung kanino dyan. Yun ang number 1 na criterion para makuha ka sa cabinet. Problem solver. Boss, sinolve ko yung problem nito. Nino? Nung yung sinipsip ko. Kaya ako nadal. Diba? Ang problema po. Kaya ako napadpad. Kaya napunta dyan nasipsipan ako. Ito, halimbawa, alam mo yung race? Oo. Revitalize automotive industry competitiveness Nako. enhancement. Yan yung incentive sa car. Patay. Ang announcement po ng DTI, magfo-focus sila ng incentive sa EV makers. Ayan. Parang jibe na jibe. Doon sa announcement ni Frederick Go, ay, mawalang galang na po. Finance Secretary, Frederick Go. Please. Nag-announce siya, parang lumalabas na spokesman siya ng Mitsubishi. Yung Mitsubishi raw po, yung sa kanilang planta dyan sa Laguna, ay mag-a-assemble na ng ng hybrid. Hybrid. Ayan.
Tapos ang incentive ngayon na sinasabi ng DTI ay mapupunta sa EV. Sa EV. Parang nagja-jive yung kanilang... So, dinadrop na nila yung race, actually. bakit napakalakas ng concern natin sa kotse? Yan ba? Bakit hindi po public transportation ang bigyan nyo ng incentives, DTI? Sa mga EV na bus o kaya kung ano, tanggalin nyo na yung mga carousel na puro gasolina dyan. Ang kalsada po, ayon sa statistics, mahigit 70% ng mga kailangan bumiyahe ay gumagamit ng public transport. Pero yung public transport, wala pang 20% ng kalsada. So, ibig sabihin, Parang mahigit yung logic, ang dali. mahigit 80% private cars. Iyan ang sanhi ng traffic. Yan ang sanhi bakit kulang ang mga sasakyan para sa mga public. Wala po masakyan ng mga taong bayan. May transportation, may mobility. Problem. Pilay na pilay tayo sa mobility. Yung mga pumapasok sa eskwela, yung mga pumapasok sa trabaho, yung mga nagninegosyo na liit-liit. Hindi sustainable. Ngayon, ang inyong concentration, Ito. ang focus daw, from race to electronic vehicles. Pareho din yun. Kotse pa rin yun. Kotse pa din yan. Kotse pa rin yun. Stupid pa rin po yun na policy. Na eksakto naman sumabay dun sa announcement na Mitsubishi magtatayo dun sa EV. ng dedicated hybrid facility Coincidence sa pa. Laguna. Coincidence ba yun? Well, Alam mo, bro. ika nga ng kaibigan kong Musselman, we must preserve the sanctity of contracts in this public-private sector. Alam mo, Anong kontrata? Tatayo pa Hindi, lang. hindi. Padamahin muna natin. ang galing sana sinabi dyan. Yung mga kotse Oo. magmula ngayon, whatever is your inventory, etc., tungkol dyan sa mga gasoline, etc. na yan, dadagdagan namin kayo ng tax. Hindi ko naman sinasabing tigil na natin yung kotse. Hindi naman. Ang sinasabi ko, huwag na natin i-encourage. Tsaka dagdagan Bibigyan natin nyo yung pa ng public. focus sa tax incentive, DTI. Baka kailangan focus sa public transport. Public transport. Ng incentives, And it will send a stronger message. Wala, may Dito incentives kami. ba pag ikaw nagtayo ka ng assembly na, yung mga gumagawa po ng mga katawan ng bus, body works ng bus, Nabigyan ng mga local. May incentives ba yan? Wala. Yan, sina Dati yung mga De Dios na alala mo, De puro Dios. mga locally made yung mga mga body. almasora yun eh. Almasora. Ang gagaling natin noon. Diyan. I have kahapon pumunta ako doon. Meron Filipino-Korean na ang kanila aluminum body strength, tapos EV sila. Nando doon. Public transport. Bus. It's a bus. EV ha? EV. Ganda nun ha? Yun ang dapat na kunin. Oo. Actually, Kasi lahat ng EV buses natin imported from China. ito sila, Korean. Dito, Singapore, Korean, Filipino sila grupo. So, where is it now? Anong yung status ng nag-offer na sila kay kumuha na si Mayor Magalong. Ang DTI daw, parang Jonat, good news, hoping to release the strategy on EV by the second quarter. Kasi priority daw to. Bus, dapat bus. bus? Bus dapat. Paano yung announcement ni Oo, Secretary Go? Oo nga. Okay, Santa mag-EV Rosa, tayo Laguna. pero bus. Ikaw Mitsubishi, huwag kang kotse. Bus. Ayan. That is not preserving the sanctity of the contract. Magbabalik ang Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 8. Dapat dinala ko. 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Di traktora. Harap, ha? Akala ko nung ini-edit Ano, yung ano, traktora. Nakasakay King of the road? Oo, traktora. Sasakay ng Tapos traktora yan ang tugtog. para lang sa press release. Hindi. Pare, mabuti. Ano yung mahirap magpatakbo ng Ano yun? traktora pag hindi ka marunong? Anong tingin niya? Kaya niyan lokohin lahat Well, he ng wants tao? to see if the efficacy of these machines
para sa Nakatakbo ba o hindi? Tinurak siya. retrato, hindi ko alam. Alam ko nakapaligid yung mga mekaniko, tinitik. Di ko maintindihan yung mga ganyang Gimmick. pero pagmamahal sa bayan niya. Oo. Kaya sa hirap po ng buhay sumakay. Public transport, may magandang announcement. Ang pinakamamahal ni Paring Vener na DOTR. Gusto nyo? Sige, okay. Ayaw mo na? Ayaw mo na marinig? Pare, baka tungkol sa... Ayaw mo Sige, naman eh. tingnan ko muna kung ano yung sasabihin. Sabi po ng DOTR, it hopes. Ano ibig sabihin na it hopes? Sana. Sana! Sana all. Sana. Yun daw pong common station sa North Avenue. Okay. Matatapos na second quarter next year. Galing. Wow. Wow. So, ilang taon delay na to? 20 years? 20 years delay? Istasyon ng tren. Panahon po ng GMA nung sinabi yung common station eh. Okay? Panahon ni Pinoy, pinagawa yan between SM Group at saka Ayala. Panahon ni Duterte, nag-compromise. Panahon ni BBM, tinatayo. Oo. Ano? Isang istasyon ng tren. 20 years bago natin magawa. Ganyang klase yung infrastructure natin. At ngayon, nagyayabang pa tong DOTR. It hopes. Sana. Ha? Sana. Acting Secretary Giovanni Lopez, ito po, once this common station Finished. becomes operational, Yan. we are We are. hoping to have this finished by the second quarter. Hindi, ang detalye naman daw kasi niyan dahil lang Ano? LRT or yung LRMC, yung light rail at ang Sumitomo ay ngayon inako na nila, tatayo na nila yung common station doon sa lugar na yun. Ganon? Dati nang may si Dati Tugalan na, dyan eh. Dati na Anong sila. nangyari dyan, Kasi sinasabi pare? ko lang yung detalya. Nagluko yung BF. Oo. Kaya tinanggal yung BF. Kasi hindi raw binabayaran ng DOTR. Oo. Paano nangyayari yan? Alam mo, dapat showcase yan eh. Oo. Di ba? Yung common station niya yan, makikita mo, may mga mall. Parang Grand Central yan. Oo, yan ang Grand Central mo. Tatlong tren, may ano. Para bang sinasabi mo, this country is on the go. Oo. Kapag Sending a message nagawa ka yan. talaga sa investors niya. No? Sa business. Oh. At hindi pa tapos hanggang ngayon. 20 years later. So, ano po ba ang maasahan natin sa public transport, DOTR? Meron ba, parin Jonat? Yung ating DTI, kotse ang inaasikaso. Kasama sa DOF. Kasama yung ating pinakamamahal na Finance Finance Secretary. Secretary. Ang Mitsubishi. Ang electric vehicle ang kanilang may concern. Parang hindi tumutugma dun sa whole of government concept. Yung, Public transport. hindi sila nagtutugma. And we're just talking of Metro Manila. Wala pa Pare, rin. grabe na ang problema ng Ports, public transport mga in other big Nationwide. cities. Nationwide. Nationwide. Ito, Metro Manila pa lang ito. Pag wala po mobility, Ang tao. ang mga tao, paano papasok sa eskwela? Paano maghahanap buhay? Paano? Ginagawa Ano nila yan, ha? West Service Road, sumasabit sila sa jeep. Kaya naman. Goods and services yan. Oo. We're not talking about just... So, second quarter next year, tingnan natin. Secretary, Yung panibagong president. Ewan ko lang. Secretary, second quarter next year, punong-puno na tayo ng mga karatula ng mga tumatakbo. Kasi lahat sila magsasabi na ganito nga na without having the word vote. Magano na mga picture na nila diyan, makikita mo diyan. Wala na yan. So, Second quarter next year. takbuhan na ang Takbuhan na usapan. iniisip diyan. Kandidato. Ay, ngayon pa lang, pare, meron na sinasabing Comelec.
Teka muna pare, nandiyan ka na rin ng infrastructure. Kasi during in-announce yan doon sa Management Association of the Philippines Forum kahapon. Wala pa pakialam dun eh. Hindi, yun yung forum. Sa sidelines, nagpa-interview si DPWH Secretary Vince Dizon. On the sidelines. Oo. Set out, ready na sila. Poised sila to build yung 16 billion, yung Maharlika Highway yung Really? sa Bicol. At yung 4 billion EDSA Phase 2 rehab So, process. Alam ready, mo, ano yung sabi mo? Ready. Poised. Poised. Pare, Ha, Ito- poised. ito lang masasabi ko tungkol dyan sa EDSA rehab na yan. Kung yan sinunod nila sana, yung suggestion ng iba natin mga kaibigan na nakakaintindi rin naman ng tungkol sa Intindi rin naman. pag-use ng kalye ito ha. We're not talking about big time. Sinasabi mo problem solving. Yung- Yung sinasuggest nila. ang suggestion nila ganito. Sa problems, may problema tayo. Sama ng EDSA. EDSA, halimbawa, EDSA. Alam natin na ito yung standards na gusto natin mangyari, etc., etc. Okay? Ano yung Alam mo suggestion suggestion nila? Ito, mayroon tayong 38 na magagaling. 38 kilometers, halimbawa. 38 na magagaling na contractors. Cool. Mas marami pa sa 38. Oh. Tigi isang The top kilometro. 38, tigi isang kilometro. Tigi isang kilometro kayo. Ibig mo sabihin, hindi natin pwedeng gawin yon? The same standard. Oh. Hindi, kailangan daw Tapos bidding. Pagalingan kayo. Ito ang Kailangan specs daw sa- bidding. Okay, ibibid out ka nga, iisa lang ang presyo niyo eh. Iisa lang ang presyo niyo. Iisa lang ang presyo nyo. O, bawat isang kilometro, ano lang kayo, 5 million, halimbawa, or whatever, 8 million, 10 million, or whatever it is. Ito Yan. po, ang laki daw ba ng nasunod? decline in infrastructure spending noong 2025. Bago report ng Department of Budget and Management. Yes, of course, we know that. Ganon? Of course. Nagkaroon ka na- 14% decline eh. Imbes na umakyat. Kailangan ano natin. yan? Ano yan? Hanggang ngayon, sumasadsad yan. Hanggang ngayon, wala naman nangyayari. Wala. Meron. Wala. So may mga hearings tungkol sa flood control. Sa Sandigan po. Kamusta na yan, pare? Ha? Kamusta na yung hearings at inaantayan ng mga taong bayan? Sino raw ba yung si SBR? Di ba Senator Bong Revilla? Ano po ba yan? 100 million flood control project in Pandi, Bulacan. Yan daw po ang initial SBR yung nag-propose. Sabi ng Sandigan Bayan, sino ba yung SBR? Naku naman. Sandigan. What do you mean by SBR? Yun daw po ang tanong ang tanong nung justice. Doon sa witness. Si Santos Pasica kasi, yung babae. Yung babae. Ito po yung hearing Sally tungkol Santos. kay Si Sims yan. Sims. 100 million proposal. Ang pinakamalaking payoff daw po based on the hearing, bail hearing ni dating Senator Bong Revilla. Pinakamalaking payoff daw po, Sims Construction. Yan yung SYMS. All caps po yung pangalan Yes, nila eh. Si Sims. So malamang ito, acronym to eh. No? At yung pong Sally Santos, star witness siya ng gobyerno. Siya po ang owner ng Sims Construction. Okay? Ang pinakamalaking payout daw ay 400 million. Wow. Isang project lang yun. Pare. Lupit naman nito. Ha? Sabi 400. 400 million. A withdrawal. Nag-request siya sa land bank. Ito yung sinasabi mo naman. Bakit ganyan kalalaki withdrawal sa land Presumption of bank? regularity. Wala man lang Presumption of? regularity. Sino yung sabi nun? Yung Yung presidente. presidente, si kaibigan natin yan, si Lynette Lynette Ortiz. Ortiz. Or Kaibigan president ng niyo? Land Bank. Hindi ko kaibigan niya. Dating yan, high flyer yan sa banking community. Nag-request daw po siya sa land bank. Pinagbigyan naman siya. How long did it take you? Yan. Tumagal po 5 hours. Oo. 400 million? 5 Kasi hours? kukunin pa. Isang ano po yun eh. Ang tagal naman nun. 5 Kasi hours. kukunin pa sa sa Central Bank.
ng isang Armored. armored. 5 hours, ha? Kasi magagaling ka sa Bulacan, etc. Bibilangin mo yun. Kasi yung... Pag ease of doing business, mabilis dito sa mga ito, no? Hindi, Kapag sa ibang ganito yan eh. kuha ng Yung permit at payment kuha- kasi, kailangan i-deposit ng DPWH sa Mura. account ng contractor. Yung contractor ngayon, Ilalabas. i-withdraw niya sa land bank. So, hindi government yung nagwi-withdraw. So, anong presumption of regularity kung contractor ang Contractor nagwi-withdraw? ang nagwi-withdraw. Eh, di huling-huli mo na agad. Ay, hindi po ang nagwi-withdraw, ang DPWH, okay? Ang nagwi-withdraw dyan, yung contractor, dahil po yung DPWH ibabayad dyan, Doon, sa bank to kanya. bank, sa kanila. Hindi kasi magbayad ang DPWH. Cheque. Ang nagwi-withdraw ng cash ay yung contractor. And therefore, nagsisinungaling yung land bank. Pag sinasabi nila, it's a government transaction and therefore there's a presumption of regularity. Yung contractor yung nagwi-withdraw eh. Nireport mo ba sa AMLC? Nireport mo ba sa More sa than BS? 500. Ha? More than 400 million lang eh. 400 million lang. Hindi, maliit. 500,000 dapat lang nire-report eh. Kaya nakalusot sa Kaya radar nila. nakalusot sa... So, this is much too big for us. Oh. Ayan, mga ganong talaga naman sa gobyerno. No? Sabi niya, hindi, wala naman kami. Hindi naman public works ano yan eh. Ba't mo wini-withdraw yan? Kade-deposit lang ng ng public works sa account mo, winidraw mo na? Ito maganda. Tukol kay Bong Revilla to eh. Oo. Yung court ngayon, tinanong itong si Santos. Ito yung may-ari ng Si Sims. Oh, Sims. Meron ka bang direct transaction with Senator Revilla? Ano yun? Tinutulungan yung defense? Oh, tapos ang sabi? Ano sabi? Wala po. Court ang nagtanong? Oo. Look, gumagaling Hindi. yan. Hindi yung defense? Hindi. Ganun ba yun? Siyempre. Bakit mo binibigyan ng ano yun? Ng, para mo pinapa 3-point shot yan, ha? Para pinabayaan mo na. Lili. Stephen Curry na nga yan, eh. Ang tawag po daw nila doon, clarificatory. Category question. Ganun ba talaga? Aling Sally. Kaya naiintindihan ko na tuloy si Ombudsman eh. Pag sinasabi niya gumagaling na Ang sa justice. pag-acquit. Aling Sally, ikaw ba ay unang-una muna? Meron kang account sa Land Bank. Meron po. Okay. Nung araw na ito, nag-deposit dyan sa'yo dahil sa sa kontrata. account mo, Ang ang DPWH. DPWH dahil may kontrata kayo. Totoo ba yan? Opo. Okay. Nung araw na rin na yon, withdraw mo rin yon. 5 oras po. Ilang oras yan? 5 hours para yung 400 million. Bakit cash mo? Bakit cash ka Ba't kailangan mag-withdraw ng cash? Hindi mo ba kailangan yan? Hindi mo kailangan mo sa Sa anong parte ng iyong negosyo na kailangan mong cash? On that day. Pambayad saan? Kanino? Kanino? Ha? Sa mga trabahador ko. Ilan ba trabahador mo? Kasi marami-rami yan. 400 million. Ilang maleta po yan? Talagay na sa iyo mo. 8 po. Wala po. 8 maleta. Cash. Ganyan kayo mag-withdraw. Armored van ba ang ginamit mo? Yan. Ano yung sinabi ng justice? Wala. Clarificatory. Ang clarificatory, kung meron bang direct transaction with Bong Revilla, Yeah. si Sally. Kilala mo ba? Ang galing naman nung justice na yun. Tinulungan pa yung defense. Well, he was cutting through the chase. Tawag dyan. What? Cutting through the chase. the what? The chase. The why? Di, ano na. Diretsahan na. Diretsahan na. Kilala mo ba si SBR? Hindi ho, wala akong... yung may mga sine na naalala ko. Pero nagkita ba kayo? Hindi ho. Hindi po. Wala raw siyang direct. Meron ba kayong diretsahan na usapan?
Alam mo, ang tingin ko strategy. Etong si Sally, Ng Sims. ang ini-establish ng prosecution na merong perang nagkapalit. Yes. Yun ang established doon. Yung mga susunod na testigo, yung mga taga DPWH, sasabihin nila kung kanino napunta yung pera. Yan. Ganun yan. Ghost eh. Oo. So sigurado nagkabayaran. Kanino mo binigay, Aling Sally, yung 400? Ah? Pwede sa mga trabahador mo yan. Hindi, partly, pupunta yun sa DPWH. Tapos yung DPWH magdi-distribute. Yan. Sila pagador eh. Oo. Kumbaga sa transaction, payout master. Yan daw po lisensya nitong SIMS, ginagamit ng DPWH. Yes. Sila na. Nakatira sila ng 42 flood control projects. Ang halaga po, 1.8 billion. Okay? Ang kanyang commission doon ay 80 million. Paggamit lang ng lisensya. Oo. Magtayo na rin 80 tayo. million per o... Paggamit tayo Hindi, ng the whole. Dahol. Parang hindi na masama yung 80 million. 3%. More or less. Napakaganda racket niya. Accredited ka ng... Pick up. Ano ba pick up? Philippine Contractors Accreditation Board. Saan yan? Under? DTI. DTI, Department of Trade and Industry. Yan ang nag-accredit. So, accredited to si SIMS. Oo. Pero Kaya, na-check ba nila kung siya talaga ang gumagawa ng mga project? Ay, hindi. Bakit bakit pwedeng mangyari na gagamitin lang yung lisensya para sa project, hindi naman ikaw gagawa? Hindi chinecheck ng pick-up yan? hindi na-check ng pick up yan. Ba't hindi pinaliliwanag ng DTI Hindi kung po ano namin nangyayari ma-check sa lahat yan. Ano ho, hindi pa ho nako-constitute yung pick up kasi yung grupo na yan, tinanggal. At yung executive director niyan, nasa Ayala. Kaya Alabang pala ho. walang nangyayari sa Nasaan? infrastructure. Ayala Alabang ho na ho. Okay. Si Machenzo. Ah, Kaya walang nangyayari talaga dyan. okay. Mabuti nga itong ganitong hearing. Nakikita natin yung kalakaran. Para nga magkaroon ng pagbabago, ng changes. Paano magkakaroon ng reform kung di natin alam paano nagkalokohan? Yung sistema mismo. Oo. Ngayon, si Chubibo, ano? Wala, hindi pwede yung ngayon kasalukuyang secretary ng DPDH, walang kaalam-alam sa kalakaran yan dahil hindi siya naging party sa mga ganyang klaseng Paano niya masosolve yung problema? Yan nga ang tinatanong ni Senator Cayetano. Saka masosolve to. Hindi mo pala alam eh. May alam ka ba? Yan ang May tanong. alam ka ba? Ayan. Tungkol Wala sa ka alam eh. bid Hindi mo- rigging. Bid rigging. Hindi mo alam. Biggest payoff pala to. Hindi, babalik ako. So, ang pick-up, kasalukuyan, Hindi ba constitute? limbo ngayon yan. Wala. In limbo. 2 out of 3 pa lang yun. Tapos yung executive director acting din. Kaya wala Paano pa ba re-resume yung Paano resume yung public mga works? public works, tapos yung mga Yun farm na to nga, market. May mga ganun. accredited Ang ba? dapat na tanong na nga dyan, si Cho. Cho, ano ba? Chubibo. Chubibo. Siyempre, kailan tayo mag-umpisa? Well, ayan na nga, yung rehab ng EDSA at saka yung Maharlika Highway. Yan. Hindi. At mga big contractors na mga small contractors hindi kasali. Parep. Oh. Plano pa lang yan. Hindi pa natin In-announce mangyayari niya sa kung- sidelines eh. Hindi kung mangyayari yan o hindi pa natin alam. Okay. So, puro salita pa lang yan hanggang ngayon. Nakaset up ba talaga? Meron ba talagang sistema na nakaset up na? Wala tayo naririnig. Wala. May narinig ka na bang farm to market road na naitayo? Na classroom? Na bagong project, doon sa ilang flagship infrastructure dagdag na nagdagdag sa listahan. Meron naman nasisimulan doon. Yung sinasabi nga, Napakalaking hiwaga sa akin yan eh. yung sinasabi nga ng EDSA Rehab, nakita mo na ba? Hindi, pinatag na nila yung biglang bumababa yung pinatag na nila yung asfalto. Nawala nga yung mga yung mga Markings. sidewalk. Yung side- Tapos yung drainage. Natabunan na. Sa totoo lang, tignan mo ngayon kung anong workout nila. Ito pag nagkaroon ng pag umulan, malalaman natin. Magkakaalaman na naman. Magkakaalaman na naman Mawawash tayo. out na naman yan. Oh, ito raw po ang mga top notcher sa absent
sa senador? Senator ba to? Siyempre. Siyempre. May dahilan naman siya. 31 absences. Pwede pa nga yun eh. Mas marami dyan. Senator Camille Villar, 16 days absences. Kasi suffering from motherhood. Ano yung suffering from? Being a mother, she has to take care of her child. Ayun. Senate Minority Leader Alan Maternity Peter leave yan, Cayetano, 14 days. Mm-hmm. Susunod, Rapi Tulfo. Yan. Ayan ang mga absent. Mm. Mark Villar. Yan. Yan. Pia Cayetano. Yan. Lito Lapid. Mm. Chis Escudero. Mm. Bam Aquino. Mm. Si Amy Marcos. Yan. Ayan. Si Lacson, 2 araw na absent. Marcoleta, ang mga perfect attendance. Mm. Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, 57 sessions. Marcoleta. Yan, mga perfect yan. Bakit kailangan bakit sila nakakapag-absent kaya? How dare our senators? Ang perfect attendance, ha? Mig Subiri, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Sherwin Gatchalian, Bongo, Risa Hontiveros, Joel Villanueva. Perfect attendance po yan. Okay? 58 sessions to, tigi isang absent pala si Marcoleta, Pangilinan, and Tulfo. Yan. Diyan po napupunta yung pera nyo. Yan, sa mga nag-a-absent. Yung sinasabi ko sa iyo, party list, pare. By December daw, kailangan mag-apply na sa COMELEC. Mm. Ngayon December. Oh. Kung gusto mong sumali, kung party list ka, mag-apply. Kasi kahit yung may mga existing kailangan pa rin mag-apply. Dapat. Maglalagay pa ulit. Hindi, maglalagay sila ng tao. Ng tao. Kasi baka nawala eh. Yung mga iba nilang members. Ayun. Tsaka yung mga nominees, kailangan kompletuhin nila. Ayun. So, ilang kaya mag-a-apply ngayon? Marami yan kasi. Baka mabawasan kasi wala ng flood control eh. Hindi. Meron pa iba? Ano yan? Meron iba? Hindi, ewan ko lang. Meron pa bang Baka. iba? Baka. Gumaganda nga, takbo dyan. Diyan ko na appreciate yung mga sinasabing juristocracy. Pag naaalala ko tong party list, kalahin mo pati ito, pinakialaman ng Supreme Court. Samantalang COMELEC lang sana na lang. Tapos na doon. Nag-decision yan. By the way, the Supreme Court, meron balita, di ba? They have Yung sa given the impeachment. House, Walang TRO Hindi sila nag-issue. ng TRO. Ibig sabihin, nun tuloy na. Tuloy kayo. Kasi political yan eh. Bakit naman? Binabago nga nila yung rules eh. Huwag nyo nang pakialam. Pinakapakialamerong Supreme Court, yung Supreme Court ng Pilipinas sa buong mundo. Sa dami-dami ng desisyon. Diba, Vener? No. Huwag ka gano'n, Vener. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Meron na ba? Wala pa. Ilan linggo na natin pinatutugtog yan eh. Wala pang campaign. Hindi man lang tayo nire-respond. Akala ko ba mahigit 1 billion yung naka-reserve para sa promo. Abril na ngayon, Vener. Wala pa kayo, Vener? Ang Enero, Pebrero, Marso, at 4 na buwan. Bira na. Meron na bang Farm to Market Road, parang Jonathan? No, wala. May Waiting! balita ka? Waiting. Waiting. Akala ko ba April ayos na raw yung mga
coordinates kung ano. Oo, kung ano. Tumayo na sila ng ano yan, yung task force. Task force. Para palitan yung ad hoc. Sa Abril, di ba? By yung mga data raw kompleto na by April. Nandyan na nga pati si ano eh. April 9 na ngayon. Yusek Wala pa Perez. rin? Wala pa rin? Wala, nandyan na nga yung si Yusek Classroom Perez. meron na. Wala. Eh, Yusek, ang balita ngayon kasi, mag-switch daw sa internet class. Okay, para daw po, well, may katwiran sila. Mahal ang pamasahe. Pero, paano na yun? So, wala na, kalimutan na muna yung classroom. Ganun ba yun? Pare? hindi, ano muna. Ayusin na muna yung mga reading materials. Yun na. Yun na. Sabi po ng CHED, halimbawa, ano yung HEI, Higher Education Institution, Institutions. shift to 100% online classes. Oh, nakita mo. Ano nakita mo? Online classes na yan. Kasi nag-declare na raw si President Marcos ng State of National Energy Emergency. Yan. So, 100%. Ang Mahirap yan, ha? blanket, ang sabi ng CHED, lahat ng higher education institution, pwede kayong mag-shift 100% online. Okay? During the National Energy Emergency. Which is up to December. So, hindi na kailangan ng baon ng mga tinutulungan ko. Hindi na. Kailangan yun. May mga hindi pwede ilagay sa online. Yung mga laboratory, yung mga ganon, hindi pwede yun. Yung mga nagdodoktor na kailangan nasa ospital. Sa Hindi ospital pwede ka. yun. Tama ka. May mga ganon na hindi pwede. Yung mga engineering, hindi rin So, pwede yan. ano lang to, pakanalang ng CHED. There are certain things that you cannot do online lang. Online. Parang common station pala to. Ganun ba yun? Parang yung ano lang, electronic vehicle program ng DTI. Puro pakana. Pare ito, nagulat ako rito Almost 25,000 daw po. Yung kasi yung binawal ni inuman sa kalye and everything, Safer City. Safer Cities. Safer Cities No. Initiative ni John B. Cremon. Oo. Almost 25,000, including minors, apprehended. Noong 2 araw, first 2 days po, niyang plano na yan. At ang nakolek na multa, Fine. 5.6 million. Metro Manila lang yan. Paano ko gawin Hindi nationwide? ba mainit? Ang daming Kaya nasa pasaway. tao sa labas? Bakit kaya? Oo. Ha? Naiinitan, mainit. Pwede ka naman nasa labas, huwag ka lang iinom. Huwag kang iinom. At saka, kung nainitan At ka, saka lumabas yung ka, curfew. magsando ka naman maski pa paano. Ito 8,000 drinking in public. Yan. 8,000? Ano yung pasaway lahat yun? Pasaway talaga. Almost 7,000 violation of traffic ordinance. Almost 2,700 jumijingle. Saka nagtatapon ng basura at littering. 2,600 nakahubad. Yun. Palakad-lakad sa kalye. Yan, mainit. Pwede ka naman nakasando eh. Yung mga katirang ganyan, pare, pag ako. Kaya hindi ko rin masisi yung pulis kung minsan nakakabatok Mainit, sir Bato ka, abutin mo dyan. Di magpayong ka. Mainit pala 2,200 minors curfew hours. Yan. May 18,000 po dyan. Binigyan lang ng warning. 6,000 minultahan. Yan po ang statistics ng police. Ang dami pa rin Ano yun, hindi nila alam? Alam nila.
Alam nila, ordinansa kasi yung mga yan. Hindi naman yan ngayon lang eh. Ah, Those are existing ordinance, hindi lang napapatupad. Ang matindi yung Southern Police District, mahigit 12,000. Pinakamarami sila. Dito, sa banda niyo, Southern sa inyo. Police, Sa inyo, sa inyo. Muntinlupa, Paranaque, I Las wasn't Piñas, listening a bit. In fact, dahil hindi naman ako natambay sa kalye, although I do like a drink or so now and then. But ito'y after 10 p.m. Yeah. All throughout. Hindi, after 10. After 10 lang. Alam mo, naalala ko Hindi rito, to pwede. nung unang diniklara yung martial law. Ganyan. Oo, ganyan. Pandisiplina yan eh. Akala ko kahit na before 10 o'clock ginagawa niyo. Pandisiplina yan. Ay, baka makasuhan si John Vic dito, Di Human ba sabi rights, niya, sige, kasuhan niyo ako. Punta Ay, kayo by the sa- way, nakakita ko, may isang party list group sinabi, anti-poor to. Oo nga, sabi, Ha? Anti-poor. sabi niya rin eh. Bakit? Because not every has the benefit of having meron kang magandang salas or magandang balcony. Kaya or, magiinuman kayo sa labas. centralized air condition. Kaya sa labas kayo At mag-inuman. walang mga idea, marami dyan. Pwede ka naman lumabas eh. Oo. Huwag ka lang nakahubad. Huwag ka lang iihi. Oo. Huwag ka lang huwag ka lang iinom. Oo. Huwag ka magsisigarilyo. Lumabas ka. Paano naging anti-poor yun? Ang anti-poor ba, yung mga poor ba, sila nga umiinom, hindi poor yun. Kung umiinom, May pambili ka. pambili kayo ng ano. May pambili ka. Ewan ko naman yung mga... Pero Bakit daw hindi i-address yung reasons bakit sila nasa labas? Ganon. Pero, Sa mapakinggan. Sa Kaya ka nasa labas. Dahil pasaway ka. Alas 10 ng gabi na eh. Akala ko ba magtatrabaho ka pala? Bukas. eto sa pakiramdam ko, payag dito Karamihan. yung biyanan ng kapitbahay ko, pare. Yung biyanan ng kapitbahay mo, Bener, payag? Payag yan. Payag yan. Kasi itong mga ina-arrest daw ay informally employed such as helpers, errand boys, vendors. Anti-poor ka. Hindi mo ina-arresto. Lahat ba ng vendors inaresto? Lahat Hindi naman eh. Ang inaresto, Yung mga pasaway. yung mga naghubad. Mga pasaway. Mainit nga. Paulit-ulit. Kasi uso yan eh. Pag maganda tattoo mo, Oo. maghubad ka. Uy, Di-display ang dami nga mo pala yan. may tattoo ngayon, kaya that's another thing. Aling that's another thing. Well, that's a trend. It's a generational thing. Anti-generation ka pa ngayon. Yan po yung, meron daw, iimbestigahan daw yung police naman na involved sa, sa banggaan, car crash. Ano ba nangyari dyan? Sketchy ang dyan, ang reports dyan. Police car, Oh. Toyota Vios, police car, nawalan daw ng control, nag-crash sa steel fence, damage to property. Lumusong pa daw sa doon sa ilog doon sa pagkabangga sa bumagsak sa creek, Sabi ko, wow, talaga. nag-overturn. Out of control talaga to. Out of control yun. Talaga. Injured po yan. Paano nangyayari yan sa police car? Hindi na kaya high-speed chase yan o something mga Nangangako yung QC, daw iimbestigahan daw nila Ha? So, wala nang mangyayari dito. Pagkatapos, hindi ba, in-announce mo na In-announce mo na, mag-iimbestiga? imbestiga. Wala nang mangyayari dyan. Paano kaya yan? Nag-viral yan Tapos nag-viral din yung Easter, yung mga kalapati, nagalit yung mga may mga kwampo kasi grupo na ayaw nilang ginagamit yung mga hayop. Mga ganyan. Kasi yung kalapati ginagamit sa Easter. Sa Easter celebration. Ginamit siya sa Malabon, sa Caloocan. Magano, nagpaumanhin nga si Bishop ba? Cardinal na ba si David? Cardinal. Nagpaumanhin nga si Cardinal David kasi hindi niya raw alam na ganun pala mga Pinlano nung mga kasi marami diyan hindi ba makabago pag-iisip? Traditional Yung lumang ganun na ginagamit yung mga kalapati, nakakaawa Tapos yung mga banderitas, yung mga quitis, yung mga extravagant, ganyan ang di ba nag-a-adjust yung kanilang Plano-plano. halimbawa, yung harapan, dati,
Ang harapan po ng bahay, okay, lakaran yan eh. Sidewalk yan. Lalagyan ng takot-takot na tanim. Bakit gano'n yung pag-iisip natin? No? Na wala yung sense of community. Akin to eh. Bahay ko Tapat to, ng bahay Tapat ko ng to bahay ko Kahit to. ba sidewalk yan, lagyan ko ng pasuyan. Pakialam Maglakad po ka sa kayo maglakad. Maglakad ka sakali. Bakit Ayan. naman dito sa sidewalk ko? At hindi, maski sa mga exclusive villages, ha? Exclusive villages. I was Ganyan ang about to say- attitude, ha? Bakit nga? Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit ganun eh? Matagal ko na pinag-iisipan yan eh. Bakit? Wala yung sense na, ay, kailangan ng community ito. Okay? Bakit yung basketball court, inaalagaan, pinipreserve? Dahil gamit ng community. Bakit yung ganun? Bakit yung ibang aspect ng community, wala yung ganong klaseng attitude? Di ba mga basketball court, yung mga covered courts, ang gaganda? Eh siguro, ang nag-aalaga nun, yung mga naglalaro. Magagalit yun. Okay? well, siguro ang iniisip ng Pilipino, especially, every extra square meter counts as my... Mali nga yung pag-iisip na yun. Oo, mali, no? Ayaw natin. Kung gano'n sila mag-isip. Community dapat. Community nga eh. Okay. Meron pong sinasabing malaki raw ang mawawala sa rice and corn and fisheries. Sabi po ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ng Senado. Ng hearing. May hearing po. Sino yung official na yun? Si senior official ng DA. Hindi sinabi ko anong pangalan eh. Hindi si Sarge yan, ha? Hindi si Sarge eh. Yusek Asis Perez. Okay. Si Asis. Ang nakikita raw po nila, 75 billion losses in rice, corn, and fisheries. Anong basis niya kaya? Kung wala raw pong gagawin to mitigate the impact, siguradong mangyayari yan. Wala naman talaga ginagawa yung DA eh. Yusek Asis Perez. Kawawa naman si Asis. Wag mo na sabihin na kung walang gagawin. Sigurado pong walang gagawin. Kasi plano eh. Plano. Ano yung plano? Marami naman. Ito naman si Yusek. You should have said that, Mr. Chairman. Masyadong prangka to si Yusek Asis Perez. The mitigating measures that we have done are the following. 1, 2, 3, 4. Dapat ganun. Yan daw po yung cost ng inaction. Pinatatama. Yung boss mo, 75 billion. Ay, rice, corn, and fisheries pa lang yan, ha? Bagsak ang economy natin pag nawala yan. Pare. Yung 75 billion na yun. si Yusek naman eh. Pati ba naman boss The cost of inaction. Nako, inaction. sana yun ang headline. Meron pong cost. Kapag walang ginagawa, pag tutulog-tulog ang ating mga cabinet members. Dumaan ba sa yan, Mr. Editor? Oo nga eh, parang hindi ko na... Hindi, sa Business Mirror ko Business nakita Mirror to. mo Eh. nakita. Hindi press release to. Talaga nag-cover na Senate hearing to. Kayo, Business Mirror, ha? We are under watch kayo. Hindi pa raw po We know apektado. where you work. You know where you are. Yung kasalukuyang crop, hindi pa apektado yan. Pero yung susunod, Yung susunod, Yan na. so ano action mo? King of the road. meron no, we have a Sa task, susunod kasi delikado na eh. we have a task force, sir. May task force Hindi na po kami ad hoc. Sa Hindi lang kami September po ang harvest ng susunod na cropping. Paano kaya to, Parin Jonat? Meron ba tayong pag-asa rito? Meron po. We have prepared the plan. And the task force is in place. Ang maganda lang daw po nakikita niya, at least aware ang DA na merong ganyan danger. Yes. Yan. Ano bang halapin mo, boss? Aware na tayo eh. Aware. Kompleto na tayo dyan. Meron na raw mga interventions. Yan. Ano yung mga interventions? May mga plano na.
may mga efforts to cushion the impact of rising fertilizer cost. Naku po, hindi lang po fertilizer yan, boss. Meron daw 100 million fuel assistance. Ha? Sa mga farmers and fishermen. Tatanggap sila ng ayuda. Boss, yung food production po sana, ang atupagin natin. Meron daw 10 billion presidential assistance. Ayuda yan eh. Hindi naman po mapupunta sa food production yan. Paano na kami? May ayuda nga yung farmers. Kailangan namin sila mag-produce more. Without help from the Agriculture Department of Agriculture. Okay. Hindi po mangyayari yun. Puro meanwhile. May assurance daw si King of the Road na we have enough fertilizer, parang Jonathan. These are the mitigating measures. Ano? Land Bank has set aside X billions of pesos for 30 billion. for lending. We have warehouses for the NFA so that all of the produce will be given. We have already procured billions of pesos worth of fertilizer and seeds. We are putting up cold Hindi, tsaka storage. they've been depending daw on biofertilizers and liquid fertilizers daw. Yeah, Yun yung press release naman na inid. Pero ito Soil ameliorants. Yeah. parang Joel, mas parang Joel, ito yung mababawasan. shocking sa akin. Oo. Sinabi niya sa mga reporter ni King of the Road, at the moment daw po, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng fertilizer. Okay? Ang problema lamang daw ay yung presyo. Hindi rin gagamit yung mga farmers ng fertilizer, maski meron, kasi mahal. Babayaran ho namin. We will subsidize. Sana kung ganyan ang sinabi niya. Ay, hindi. May encourage yung farmers na magtanim. Baka na-edit lang. Hindi. Hindi. Hindi, we will subsidize kaya eh. Hindi, kaya nga yung biofertilizers, yung dating 10 sacks of urea, gagamitin mo na lang 2 yata. Na biofertilizer. Oo. Soil Pero yung ameliorants. soil ameliorants. Yan. So, laglag ang infrastructure. Kasi Laglag nga, ang wala agri. nangyayari. Laglag ang agri. Yan. Laglag ang real Saan estate din. Saan tayo pupulutin? Construction sa private sector. Although noong Pebrero po, tumaas na medyo ang... Bakit laglag ang real estate? Sa... Meron ba? Are there new developments? Well, nakausap ko si si Manyalak, si ano. Pero si naman si Ale, yung O siya, iba naman yun. mga drivable near destinations Oo. ngayon ng mga Pilipino. Alam nyo po, every ayan, year, pinupuntahan. mga 1 milyon ang bagong labor force. Yan tinatawag na Pumapasok. new entrants. Graduate, nagkaroon na ng working age, ang ganyan. Almost 1 million yan. Okay? Saan sila pupunta? Noong February po, ang report ng PSA, 725,000 walang nakuhang trabaho. Out of the 1 million. New Yan yung sinasabi nating sweet spot. Yung demographic sweet spot. Sweet spot ba yan? Walang makuhang trabaho? Wala na nga makontra. Yan yung new entrance, 720. Wala na nga wala na nga makontrabaho, tatakutin ka pa. Oy, ma-AI na kayo lahat. Oo. Ganun eh, tatakutin ka. So sabi po ng PIDS, ibig sabihin yan, mahinang-mahina ang ating job creation. Ang mga kabataan ngayon ay gumagawa. Kasi nga hindi mahina. Paano hindi hina? Puro import-oriented. Wala namang pong trabaho dito sa local kapag importation ang ginagawa natin. Halimbawa, yung import na mita na sinabi nila, kaya sila nag-import dahil alang-alang sa mga consumers. Because of persistent supply problems. Ayan. Mga ganyan. Puro import orientation tayo, paano magkakaroon ng job creation? Ang job creation na importation, yun lang mga budigero yun. Kargador. Kargador. Yun na. Pinag-aral mo sa kolehiyo, kung saan dyan mapupunta. Kung maraming piggery, Yan. pucha, accountant,
Ang dami clerk, nun. ang daming kailangan yan. Driver, taga-deliver, ang daming kailangan trabaho. Logistics person. Kasi umaandar yung industries. Kung puro importation. Tapos kinukuha nyo pa yung Lupa. cold storage. Patay tayo dyan. Sa kala ni Jonathan, kailangan aksyon. Action! Kailangan po problem solving. Yan. Yan. Hindi pwedeng puro press release. Araw ng kagitingan ngayon. Oo, Konting pagmamahal sacrifice. sa bayan. Konting Pagmamahal sacrifice. sa bayan. Huwag kang kay hingi ng tax relief. Uy! Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ngayon! Parang nagmamana na to kay ano. Tingnan mo ganun yung ba? tsura. Tingnan mo yung tsura. Araw ng kagitingan, naka-blazer. Ha? Ikaw na. Ha? Parang nagmana na rin eh, ha? Mana na rin, ha? Good looking and well-dressed. Daryl Justin. Sa Ronda. Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.